Hello! Mayong buntag Mindanao, mayong buntag Visayas, mayong buntag Luzon, o mayong buntag sa tibok kalibutan. Nga kanunay nagasunod niya itong programa, matag buntag, matag gabi, diri sa Tili Radio, Radio Ronda de XQ, RPN, o sa YouTube, o sa Facebook. Mayong buntag, adlaw karon nga Martes. So, dali lagi kayo ang mga panahon igsoon. No? Okay, let us pray. Father, we come to your presence in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth with the power of the Holy Spirit. Father, salamat kayo ni kabuntagon, super sweet ang among katulugon, super healthy ang among lawas, super victorious ang among kinabuhi. Tungod kanimo Holy Spirit nga kanunay nagamando kanamo ngadto sa kadaugan. Holy Spirit, I acknowledge your presence this morning. We welcome you, Holy Spirit, once again. Ikaw ang the best teacher, comforter, guider, eveler. Salamat, Holy Spirit, sa maggamit ng baba sa pagsulti sa tibok kamaturan. Ang imong pulong mo ang kamaturan. And Father, salamat sa anointing that you impart to your servant aron sa pagbunggag sa tanang mga problema, mga sakit, kagubot, kaguliyang, kamatay nga gisabod ni Satanas diha sa kahanginan. I will destroy you in the name of Jesus. In the mighty name of Jesus, mga palpak ang inyong mga buhat. Ug salamat, Lord, nga si Satanas dili makakontrol sa unahon sa among mga leaders in our government. Mga leaders nga nagpatuyang sa korap nga pamaagi, mudawat og mga hip-hip, mudawat og under table, mayagyag og mga wagtang silang trabaho. Mga wagtang in the name of Jesus. Og salamat, Father, nga ang mga against the government imo nang giyagyag kay kung dili mo biya sa ilang pagsupak sa gobyerno, mga tiklo sila, kay dili kawang ang mga armas nga gidala sa mga military. O ang mga military nga nagkurap, mga yagyag o mga tiklo kung dili sila maghinulsol. O salamat, Father, nga magpadayon nga malinaw ng among nasod sa Pilipinas tungod kay our enemy, the devil, eternally defeated for by the blood of Jesus. So, Father, salamat nga ang pulong sa Dios mukoyanap sa tibok Pilipinas, sa tibok kalibutan, o ang pulong magmadaogon. O salamat, Father, sa anointing nga matagpulong magawa sa kong baba, their spirit and life. In Jesus' name, Amen. Minatag-awit. Silingan mo sa paan, Diyos. Siligin mo sa amen. Hallelujah. Woo! Yes, Lord. Ang atong Diyos maayo, iyak kitang iyaman. Wala kang iyang pasagde sa panahon, sa atong kalaungan. Yes, hallelujah. Ang atong Diyos maayo, amen. Iyak kitang iyaman. Wala taniya
silingan ang ang Diyos. Walay mga usap. Ama ng Diyos, walay pagkausap. Yes, hallelujah. Usa, sing yes. Woo! Sing it. Sing it, ang hallelujah. Usa, sayaw. Sayaw. Sayaw isiya. Usa, lukso. Lukso. Lukso sa kalipay. Kay atong Diyos, walay pagkausap. Yes, hallelujah. Yes, Lord. Mausapan ang imong. Hallelujah, God. Mausapan ang imong silingan. Mausapan ang tanan. Ama ng Diyos. Woo! Walay pagkausap. Busa, singit naman. Busa, singit. Woo! Singit. Woo! Singit, oh hallelujah. Busa, sayaw. Woo! Sayaw, yes Lord. Sayaw isiya. Busa, lukso. Lukso. Lukso sa kalipay. Kay atong Diyos, walay pagkausap. Yes, hallelujah. Mausapan ang imong. Come on. Mausapan ang imong higala. Mausapan ang tanan. Hallelujah. Ama na atong Diyos, walay pagka. Yes, Lord. Hallelujah. Busa, singit. Busa, singit. Woo! Singit. Woo! Singit, oh hallelujah. Busa, sayaw. Sayaw. Sayaw si Kristo. Hallelujah. Lukso. Lukso. Lukso sa kalipay. Kay atong Diyos, walay pagkausap. Yes, hallelujah. Busa, singit. Come on. Busa, singit. Woo! Singit. Singit, oh hallelujah. Busa, singit. Come on. Singit. Singit, oh hallelujah. Yes, Lord. Busa, singit. Singit. Singit, oh hallelujah. Busa, singit. Singit. Singit, oh hallelujah. Glory. Busa, singit. Yes, Lord. Singit para sa Ginoo. Oh hallelujah. Yes. Busa, singit. Singit. Singit, oh hallelujah. Busa, singit. Singit. Singit, oh hallelujah. Kay atong Diyos, walay pagkausap. Yan. Hallelujah, glory. Amen. Ang Dios dili mausap, busa mo syagit ta sa kalipay. Singgit sa pagdaig sa Dios, no? Mo man plano sa Dios nga gibuhatan niya aron ato siyang daygon, ato siyang pasalamatan, himayaon og pasidunggan kay siya ang dahilan kung bakit lalong maginhawa ang ating buhay. Yun nga ang kanyang desire, no? Ang kanyang objective para sa atin, para lalong maginhawa ang ating buhay. Bakit maraming mga Christian, mga tao, walang kaligayahan ang kanilang buhay dahil wala silang panahon sa pagkinig sa kanilang salita ng kanyang ama? O, katulad natin, kitang mga ama, gusto natin turuan ang ating mga anak para lalong maginhawa ang buhay. No, yun nga ang gusto ng Panginoong Diyos sa ating buhay. Dapat mangaral tayo ng salita ng Panginoon. No, bigyan natin ng time kasi ang salita ng Panginoon ay precious than pure gold. Pure gold. Mas bililhon ang pulong sa Dios. No? Muna kung tagaan na ito priority, ang pulong sa Dios labaw pa sa platinum, labaw pa sa bulawan, ang imong kinabi super hayahay, super victorious. That is the objective of Christ nga mianhi sa kalibutan, came here on earth. No, yun nga ang katotohanan, not religion. Many people going to their church, okay, but they will not understand, not knowing the truth. Maraming mga
mga pagtulunan sa yawa. Akala natin turo lang Panginoon. No. Ang turo ng Panginoon, maging ilaw tayo, maging blessing tayo. Hindi kayo maging blessing kung palagi kang manghira ng pera. Na, yung Bible kung hilam, pahula ma. Pero di mo bayad, dautan. No, nakita ang dautan nga, hindi mo bayad siyang utang. Isang na kwarta. Nawas kung may kwarta. No, kani mga taong may kwarta, why knowledge, why wisdom from God. Kaya kung doon na kay kaalam sa Diyos, dili ka pobre. You are a rich man. You are the head. Because we are sons and daughters of God. We have the mind of Christ. Jesus is our wisdom. Our wisdom is the ability to use knowledge. Right? Okay. Padayon ta, nindot kayo. Nindot kayo itong kinabuhi while we are waiting the coming of our King of Kings and Lord of Lords, our great God, si Jesus. No? May lain. Ang mga tao nga dili mo to nga si Kristo Dios, tanawan ni mga tao nga dili mo to nga si Kristo Dios, nalulung sa bisyo, nalulung sa problema, nalulung sa kapobrehon. Muna, yan ang nangyari. No? Dapat alam natin ang katotohanan. Mangaral tayo sa salita ng Panginoon. No, karon wala na social distancing atong mo-open nila sa atong advanced Bible course training. Libre, walay bayad. Nganong gitawag ni advance kay maunhan nimo ang mga leaders nga mga masakiton. Kasagaran mga leaders gapalit og tambal kay matud pa nila. Kanang mga gagmay mga bata noon nga pay buot taking medicine. Oh, you are taking medicine because the word of God will not prevail in your heart. The word is never changed. Remember, heaven and earth will pass away, but the word of God never pass away. Never change. That is the fact. The real. Right? Okay. So if you have a Bible, kinalang nata Bible, nasa akong cellphone ako, wala may, akong anak si Jiboy, wala may lagyan ng load. Sige lang, never mind. No, never mind. Ako sa ning abrihan ng atong cellphone, no, din na lang ta. No? Dito lang tayo. Kay wala man. Okay. So, balik ta. Dito, focus ta sa Word of God. So, direksyon, kung na kay Biblia, ay super hayahay na itong kinabuhi. Sa 2 Peter chapter 3 verse 9. No, yung dali, the Lord is not slow concerning His promise, as some count lowliness. Count is lowliness. Sorry, ako sa utong basa igsoon. The Lord is not slow concerning His promise, as some count is slowness, but is long suffering toward us, not purposing that any of us should perish, but that all should come to repentance. Ang Diyos magapanalangin og dugang sa iyang mga pulong. No, sabi ni Isaiah ba? No? Bahin sa iyang saad, ang Ginoo dili langay-langayan niya anang paglangay-langay nga maoy pagsabot sa uban. Hinoon siya mapailubon kaninyo nga wala magtinguha nga adunay mahanaw kundili nga ang tanan managpakabot una sa paghinulsong. So igsoon kailan masabtan nato ni pag-ayo, no? We need to understand what the word says. The Lord is not slack. No? Sa English pa dili naglangay-langay. No? The Lord is not slow or slack concerning His promise, sumala sa mga saad. No? Nganong nagdugay siya pagbalik?
Kay kung mubalik si Jesus, daghang mga impyerno. Nagpailob siya kanato nga dili niya gusto nga adunay mahulog sa impyerno. Dili siya gusto. Gusto niya nga ang tanan makakabot og kaluwasan. That is the desire of our God the Father. That's why God the Father sent His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish, but have everlasting life. Kaya nga, wala siya mo balik dali-dali. Abi ni mo ni mga Kristohanon nga, Lord, balik na. Kalang mga tao nga nag-ampo nga mo balik na si Jesus man nga Kristohanon na lumos sa utang, naputos sa utang, napulos sa problema, tungod kay hindi nila alam ang katotohanan. Tinuon na igsuon ka ni adto, Lord, balik na. Ano man? Wa may kwarta, wa ibayad sa utang, nya sige paningil ang tayas building. Muna nga gusto na yun mo balik ang Ginoo, gusto na mo balik ang Ginoo. Ogoy, naku igsuon. Nagpailog siya nga ang tanan katawhan sa tibuok kalibutan mubiya silang sala og maghinulsol aron makabaton og kinabuhing way katapusan. Ikaw karon nga naminaw sigag dula og computer. Agoy nako basig mabilin ka do. No? Biya na aya pabungol-bungol diha. No? Nagpailob ang Dios. Wala siya maglangay. Nagpailob siya nato, nagantos siya kanato para mo biya ta sa mga binuang nga buhat. Sa imong time, sige lang kagdula computer, sige lang kagdula ng Facebook, sige lang kagwala kay panahon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Ang delikado nga manuktok si Mr. Kamatayon. Are you ready? Musugod kag sarili. Sa dihang nakita sa yawa nga wala kay nakita sa Dios nga wala kay nahimo diri sa kalibutan, tiklo i-allow sa Dios nga si Satanas mo tiklo nimo. Daghan nga matay kada adlaw dunay patay. Patay sa COVID, abi nimo ang Dios hustisya siya. God is just. Hukman kaniya according to His righteousness. Ngano daghan nga matay sa COVID? Tungod kay dili sila gatuo sa pulong sa Dios. Dito sila mituo sa tao. Nalipay ko si Mr. COVID mo ni gamiton ni Satanas. You know what is the work of our enemy, the devil? Accuser. No? Siya ang executor. Siya maning executor, Pastor Kaslam, tigpatay ni mo. Sa dihang miingon ng Diyos, ala, sige, tigluwa na. No? Kay, nakalungog ka sa pulong sa Diyos, wala ni mo tumana. Nagpabungol-bungol ka, tama sa usa ka bantugan nga tao, nga nagtukod og dako kayo, naghimo og dako kayong barko, gitawag tog Titanic man ito. Was mo ba to? Titanic. Ingon siya, bisan pa ang Dios dili makapalunod aning akong barko nga gibuhat. Unsa na ito mo? Lunod. See? Ayaw hagita ang Dios do, inday. Gikaluyan kaniya. Naghulag siya. Nga mubiya kasi mong sala og maghinulsol. Aron ka pa sa iluon. Gimahal ta sa Diyos. God loves us so much. That's why wala siya maglangan siyang saad. Nagpailob siya. Nga dili niya gusto nga ang tanan maimpirno. The Lord is not slow concerning His promise, as some count His slowness, but is long-suffering toward us, not purposing that any of us should perish, but that all should come to repentance. Ngunit soon, gani sa panahon ni Noah, kabalo ba kayo soon? Dapat maintindihan natin ng mabuti. Aron ta mahimong buti-buti.
diri sa Bible, clear ang gipadayag sa Dios, no? Sama sa kinabuhi ni Noe. Matod pa sa 1 Peter 3:20, to disobeying ones, when once the long-suffering of God waited in the days of Noah, while the ark was being prepared, in which a few that is each soul were shipped through water. How many years nga ang Diyos nagpailob? Gitugutan niya si Noah nga maghimo og arka so that the people will not blame God. Why people perish? Because they did not believe what the Word says right now. If you not believe the Word of God, you will perish. You will die early. Gusto sa Dios nga mobiya ta sa sala. Kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Ug ang kamatayon maghatod kanimo ngadto sa impierno. Brother and sister, I tell you the truth. No? Dunay duha ka palulungan ang tao, langit, impierno. That is your choice. Sama diri. Giandam ang pagbuhat sa arka. No? Misakay ba ang tao sa arka? Wala. Karon ang arka mao si Jesus. Si Jesus ang arka kung makabalo ka. Kay kung musakay ka sa arka nga mao si Jesus, di gyud ka malunod, di ka mamiyatay. Nga mutuo lang ka. So clear kay ang Bible. Nga kaniadto, sabi ni Saya pa sa 1 Peter 3:20, nga kaniadto wala managtuo sa diha nga sa mga adlaw ni Noe, ang pailob sa Dios nagpaabot samtang gibuhat pa ang arka nga niini pila lamang kabuok sa tao. Sa ato pa 8 ka tawo ang maluwas latas sa tubig. Si Noe, o iyang asawa, o ang iyang tulo ka anak, o sa mga asawa siyang mga anak. Tanawara? Nya ang Bible nagaingon na ang pagbalik sa anak sa tao sama sa panghitabo ni Noe. Si Noe nagtukod og arka, gisugo siya sa Dios. May gani kay kung imagine ikaw ka mutuo ka nga dunay bagyo, sugad-sugad wala pa may wala pa lunob. Dili sayon nga magtukod kag arka. 120 years nituo ba ang mga tao? Wala. Karon, how many years na? Jesus commanded His disciples, all believers, go and make disciples to all the nation. Tuduan. Kaya kung di matuduan ang mga anak sa Ginoo, giilad ni taning. Giilad sa yawa. Muna hinungdan nga kung ikaw mailad, daghang kag maintenance sa imong tambal. Daghang kag problema, wa kay kalipay. Why? Tungod ka hindi mo alam ang katotohanan. Anong sinabi ng Panginoon? Rejoice in the Lord always. Again I say, rejoice. Matod pa sa Philippians 4:4. Wa man kakabalo. Hindi mo na intindihan ang katotohanan. Dapat alam mo na. Pag naalam mo na, lalong maginhawa ang imong buhay. Nobody can boast in the sight of God. Si Kristo ang atong ipanghambog. Siya ang pinakalabas. Pinakalabas. Walay lain nga makasatisfy sa atong kinabuhi. Nobody can satisfy our life. Only Jesus Christ, the Son of the living God. If you believe His word, you are more than conqueror. No sickness. Much money. Yun nga ang katotohanan.
Hayahay! Pero di na to alam. Kagabi, sinabi ko, God given us power to get well. Binigyan tayo ng kapangyarihan para makuha natin ang mga bahandi, mga treasure nga hinawakan ng diablo. Yun sa kanyang mga anak. Wala siyang magawa laban natin kasi alam natin ang lahat na wala ng kapangyarihan ang diablo. Satan is our slave. We are the master of Satan. That is the truth. Sorry kay igsoon kaya nga itong cellphone diri ambot ngano kaha ni. Wala may laman, walang sulod. No, hindi walang signal. Bakit kaya? Dapat okay. So, how many years ang Diyos nagpaabot? Nga ang mga tao mosakay sa arka. Karong panahon na the ark is Jesus. Musakay ta. Mutuo ta kang Jesus. Sureball ang atong kinabuhi. Because there is no other name given in this world that we must be saved. Only the name of Jesus. That's why God the Father sent His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. And you have more than enough. More than enough, bangkit. Walay lain. I'm not bringing you religion. Religion cannot change your life. Religion cannot solve your problem. Religion cannot heal your physical body. Only Jesus. Jesus came that you might have more abundant life. O na, di nila si Jesus. Binayaran niya lahat nating mga kasalanan. Wala na tayong problema. Dahil tapos na ang lahat. That's why Jesus now seated on the right hand of God the Father. He intercede us nga maniwala ta sa kanyang salita. Wala nang ibang salita na ibigay dito sa libutan. Jesus and the world are one. But hindi tayo naniwala? Maraming Christian, mga leaders, naniwala kung sila sa Panginoon, unya mapalit og tambal. Naniwala ba na? Naniwala ba na? Diba, ang ilang rason nga, dagan ko lang matay tungkol sa pagkaon. Oy, ayaw mo pagbugo-bugo do, inday. Unsa may gingon ni Jesus ang makahawgaw katong mugawas baba katong musulod. Hala, tubaga ko ninyo. Na? Why? Tungod kay gihinluan ni Jesus ang tanang butang, pinaagi siyang dugo dito sa krus. Kita nahinluan na sa itong mga sala. Igo lang kami ngon, Lord Jesus, salamat nga pinaagi si imong dugo nga giula sa krus, mo'y nakawagtang sa tanan akong mga sala. Right? Imo siyang imbaiton mo puyo sa imong kasing-kasing. Kay mo puyo siya. Aron ang imong lawas mahimong templo sa Dios. Naan mo ang privilege, your right. Will you allow Jesus dwell in your heart and let Christ dwell in your heart and let Him reign. Kung si Kristo gani ang hari, siya matuman, dili ikaw. No? Sa may ang gisulti. Huwag matakot! Kasi hindi tayo binigyan ng espiritu ng takot o dili kapangyarihan. Yun nga ang katotohanan. Hindi niya gusto nga ma-impyerno kaday. Undo. Gitagaan kag time nga magtuon sa pulong. Ang Diyos nagtugas siyang mga pastor, mga apostles, prophets, evangelists, teacher, pastor, teacher. This is the fivefold ministry in order to equip you so that the Satan will not deceive you, will not kill you if you know the truth. Sa una, bago pa ko isuon. Daghang ko pangutan na Lord, nga nung pobre maning mga anak sa Ginoo, way kaon, way kwarta, sige paningita, bisag unsa na ibaligya na ako kaniadto para mabuhi. No, abi ni mo unsa akong daghan nga akong ipamaligya kaniadto. Primero, wa pa ko mag-conductor, conductor ko sa jeep. Sa human, bisan naghimo kog tuyo, himo ko ganang bisag unsa na akong himo ang patudlo para mabuhi. No, kay mo man ay gitudlo kaniadto nga ang
sako dili mo tindog kung walay sulod. That is human wisdom. No, muna nga grabe. Sultian ka daghang klase-klase nga ligya ba ko kanang gitawag og ahos, sibuyas, isuroy nako sa mga katindahanan. Miligya pa kog sunglass, na maligya pa kog rilo, na miligya pa kog sapatos, medyas, daghan na kog isang unsa na ko baligya. Tinood na. Kaya mo lagi ning tudlo na to nga sayop. Sayop gani ang pagtudlo sa leader ang kinabuhi nimo perting sayop pa, perting kalapaita. Na? Kaya kung nahibawan pa na ako kaniadto, pero gi-allow to sa Dios. God allowing those things happen in my life in order to teach you how to enjoy long life, how to enjoy good health, how to enjoy much money, how to enjoy victorious life. It is written in the Word of God. Just only listen what the Holy Spirit will speak to your spirit, not your soul, not your body. Right? Wala. Hayahin ako karon. Wala ko'y problema. Healthy akong lawas, way sakit. Daghang pagkwarta. Mapalit pa na ako bisag unsa. Tagaan ako sa Ginoo 5 hectares ngayon within city. Adi mo ko atong bukid ka mo, dito bukid ka may Ginoo. Kamu nga way Ginoo ato mo sa squatter area. Kayon ko nga sa una. Lord, ang mga anak sa yawa, litson pa. Ako, Lord, adobong ginamos. Adobuhon man naman ang ginamos, igsuon ka na. Galing mapalit akong tambok nga baboy na tabarato na magyuna ka ni adto niya. Kuanda yon ginamos, amo dayang adobuhon. Nya na may isda gani nga di asperto nga pila na kabulan nga balik-balik butag ice nga ang mata niya mulabaw naghubog ba, pula na. Una na mo da, pag humag-unon, amo dayang prituhon. Ang akong anak, labi ni si Juwas, mingon, Ma, unsa may sudan? Ingon din akong misis. Adobong ginamos, mingon din si Juwas o si Gio. Yepe! Adobo. Kaya mo na po adobo sila, kaya ginamos ko niya, tambok nga baboy. Na mo gina among madaog-daog kani ato niya. Abi nimo usa ka stick nga kape sir. Katugan mo stick. Amo nang usa ka pila ka baso, unom ka baso tubig. Kutaon din amo din bahin-bahinon kani adto digyud ka para lang kape og sa kining adobong ginamos. Lami naman kay sa una. Nya ang kanon lang mo mais pag yun fertig yung lamia. Nya nakaagi pag yung migilo ang akong mga anak grabe kayo lumba paghukad sa kong misis. Hurot gud ang gibutang diha nga kanang dako kayo nga sudlanan sa kanon. Bandihado. Bandihado man na, sir? Bandi ka lang. Ako, grabe si Juwas o si Jiho, si Dibura, si Dalaga, mag-ilog. Pagkaon nila gipanguli. Wala pong bulawan namang kaon sa una. Tagaan man po ni Brad Eliezer. May buntag ka mo ng Rosé. Sorry yung kayo ang inyong okay lang mag-text mo. Kaya murag okay ra. Pero ang sama na itong cellphone, gidalo na lang. Text na lang mo igsuon kay saan man. Wa man mo nga akong kuha ni Facebook nga listan na nako ni akong basig ipahatag na ko ni. Okay. Good PM, Pastor. Papriko na ana. Good PM, Pastor. Papriko na ako UTI, buros ko. Unta mawala na akong UTI. In Jesus' name, Len sa Lapasan. Uy, Sister Len, nga nang mingong kag unta. Muna mo ginimhita mo, ikso basta di ta kabalog yun. Hinaut unta. Dili mo na inampuan sa mga batang way buot. No, hinaut unta, Lord, nga maayo ko. Wala. Sultian ni mo ng UTI. UTI! Bahawa ka sa lawas kay timblo ni sa Dios ug na pagbalik in the mighty name of Jesus.
Dili kay hinaot unta, Lord. Muna inampuan sa mga taong mga way buot pa, mga bata pa way buot ba. Madidi, yayay, muna ba? Mura na kaawal na siya. Muna, eskwela yun mo. Kay mo sugot mo sa dili na agitay kaaway. Gusto sa yawa nga iyatang patyon. Gitagaan ta sa Dios og kompletong armadura aron mabarbecue na tong yawa. Pastor, good evening. Pwede mangutana. Verse Matthew 5:31 to 32, kung ang bana makigbulag sa iyang asawa, makasala kon maminyo ang iyang asawa, nakapanapaw daw iyang asawa kon maminyo uto iya daw bana makasala, pero kon wala sila makasal o kira wala nakasal iyang kaipon, kaya wala man sila nakasal. Si Susana ni taga Aplaya. Abi niyo igsuon, kung ang imong asawa o bana magbulag unyag magminyo, nakakumit yung kag adultery. O kamo nga dalaga nga magminyo og minyo, adultery gina siya. Nya ang bayad ana mangihi ka og dugo, labi na kung ikaw babae nga dalaga nya nagtig-ipon kag minyo, ang bayad ana mangihi kag dugo hantod nga magmoskitiro kag tabla kung dili ka maghinulsol. No? Kinahanglan pod. Nganong miingon ang Dios kay gahi pa mog ulo. No, ingon si Jesus gahi mog ulo, gitugutan lang mong Moses. No, kay ang mubulag siyang asawa. Nya kon gawas kon pras anang unbeliever ka, wa pakakabalos ka maturan kana noon, we consider it. No, kaya wa man ta kabalos ka maturan. Kasi na karon nga nagbinyo na mo nya iduol mo sa Ginoo kay puros mga bulag asawa, bulag bana, nya kay niduol mo sa Ginoo. Well, bag-o na mong binuhat. Forget everything. Kana karon ang nakadaot Christian ka nya mibulag ka sa imong asawa o imong bana, kabalo ka sa kamaturan, amo nay dakong silot. May pagwa ka kabalo. No? Dili gyud. No? Ato man ang sayop. Kristohano na ka, ngano nagbulag man mo, nahibalo naman ka sa kamaturan. Munang silutan sa Dios, amo abot ani. Kaya nalaba ko ang mensahe ani. Gawas kon unbeliever ka. Muna, unbeliever ka, well, ang ilong mo pasaylo, pero kung believer ka niya, nagbulag kasi mong asawa, adi yung ka mahimong leader. Kay lain na biling Pilipino, kay utingkayo niya ang imong kining pali. Nganong napali, mga nasamad magkaon sa hinungdan. Ha? Ngang sa manang pali ni mo sa hinungdan, samad ka. Okay ra sa Amerikano. Nang mga Amerikano, anado na sa divorce. Tanawa kung sige silot sa Diyos nila. Sa mga Amerikano dito sa USA, perting daghanan nga matay nila diha sa COVID-19 tungod sa ilang pagkadaotan. Ha? Abi mo mga tao, gisulutan sila sa Dios. Kining COVID-19, madutlan ka kung maghimo kag sala. No? Pasayloon ta sa Ginoo. Pero, kaminyoon man ka, well, we consider it nga Christian ka niya. Kaya kung ang Bible man good, nag-ingon nga, igo na ang tinunan, may sama siya magtutudlo. Niya, ikaw magtutudlo ka, pastor ka, niya, nangabit ka. Liwat na imong mga membro, liwat ni mo, mga bitpod. Igo ang Bible. Bitaw nga, ang pilion nga usa ka pastor, leader sa church, usaray asawa, usaray bana. Dili doble. Ang Bible nag-ingon, dili ako. No? So, kana sister, ampo na lang nimo. Halimbawa, mo na akong advice, kung ang imong bana nangabit, ikaw asa kasagaran makilimang yung mga bana mangabit. No? Kung ang imong bana nangabit, pailob ka. Itugyan nimo ang imong bana sa yawa. Aron tikloon sa yawa, mamatay sayo ang imong bana, ay ka maminyo. Nabita ko'y member sa church nga,
Yang bana, isog kayo, man mga bit yung bana. Sige lang magbagutbot. Di, gitugyan sa yawa. Di, patay. See? Pwede na. Itugan, dili pwede. Buhi ka na imong asawa sa tawahanon. No? Pero kung pastor, di man pwede, pastor, kag di man mapugngan, magminyog yung ko, kay akong asawa, to man sa lain. Well, pwede man ka magminyo, kaya mga pasaylo man yun ang Ginoo bisan unsa ka itong kalagon sa itong sala. Pero dili yung ka mahimong asin. Di po ka mahimong leader, kay Christian ako kakaniad to. Yang anong nakigbulag man ka, unsa mahinungdan. Kaya kung gipili pa ka sa Dios, before the foundation of the world, muli kayo ka. Ako di ay. No? Sanang ka? Indot yun gipili ta sa Ginoo. Kaya ang kusmang sa mga bana o sa magbulag tungod kay ang bana to as layo, naningkamot, panarbaho, nga ang pangutan na ikaw ba na wala ka kakakomit og sala? Ay kong ilara. Laki ko kung may bayot ko. Prangka-prangka. Muna, kaya nagtanong kag lautan, you will harvest dautan. Muna ang realidad. Muna ingon si Pablo nga magpili ka mga leaders sa iglesia, kinahalan usari asawa. May mo atiman siyang pamilya. Muna. Kung dili ka leader, okay ra. Miyembro lang ka diha. Kanya, siyempre, nagbulag, kasagaran mong ginimhitabo. Sa Amerika, gani mo ni, mabitang gipang hinahinay, nagtiklop sa Dios, pila ka milyon, pila ka libo ang nangamatay, 200, hapit na mag 300,000. Ang nangatiklo dito sa USA, sa Amerika, sa laing sa USA. Tungod anang sala. Nung maabot ang nahan ni Ichon, kay naaraman na sa kong topic, painom sa Ginoo, kung ikaw na-commit adultery, ampo kasi Ginoo, Lord. Tabangi ko, Lord. Pasaylo ako, pasaylo man kita sa Ginoo. Saan man ginoo, pasaylo man ginoo, bisag kung sa kaitong kalagom sa itong sala. Pero kung mag-isiko tag leader, di ka mahimong leader. No? Kay, nabito ko'y amigo nga pastor. Nahulog siya dito sa Cagayan, may adto sa daing lugar, aron di mabawaan, bawaan Japon. Pag-abot sa laing layo na kayo nga dapit para dili mahibawaan ang iyang mga binuhatan. Muna yung sa Bible, walay tinaguan nga dili mayagyag. Nga, uy! Pag-abot niya dito sa laing lugar kay nagsuroy, uy, kumusta man ka diya? Ay, sikuan ba ka na, pastor? Uy, naa siya dito, dito sa Cagayan, nahulog mo na sa bangag. Nawalagi. Unang walay tinaguan nga dili mayagyag. Ang Diyos mo pasaylo. Pero, mo harvest ka igsoon. Harbiso nimo ang imong gitanom. Mo man ay prinsipyo sa Bible. Kung nagtanong kag usa ka bakak, mo harvest kag daghang bakak. Nagtanong kag binuang. O ito ko nga, matod pa sa akong mga amigong pastor. Sa Kaslam, imong anak ba? Ito dito, mura man itong isulod sa hotel. Koy, kung di ko mabala ka, pastor, ka, magigitanong. Kung nagpaburos ko babae, mapabursan po na itong anak. Di ba tinood? You cannot deceive God. Whatsoever you sow, you shall also reap. Imong maani. Ana, kung mabiya, magminyo, tinood, nakakomit kag adultery. Yun, mga magpasaylo, sige no, Lord, pasaylo ako, Lord. No? Okay lang, unbeliever ka. Wala ka kabalo sa matura. Nangalagad na kasi Ginoo. Unya ang imong asawa minyo, ang ikapod minyo, nga nakatigom, naniduol mo sa Ginoo, nangalagad, i-forget mo na sa Ginoo. Iyang wadon ba? Kaya anak pa man kasayawa, mo gining anak sayawa, magpalayo sa pagkasa. Ang Diyos mapailobon siya. Pero kada nahibalo na kasi kamaturan, lahi na ng istorya. Mabito sa itong balaod. May pa itong balaod, kabalo pa ta. Nga magminyo ka niya, mangita kag lain, commit kag adultery, mapiso ka. Isakto ang balaod nato sa Pilipinas. Sa US,
Yawan unang ilang balao dito. Bisan mga bayot, magminyog isig ka lalaki. Babae, isig ka babae. Muna gisulutan sila sa Diyos dito, daghang nga tiklo. Dili sa ato na, gamay na kayo. Buwan Japon, pero mo na daghang po nga tiklo sa ato na mga sakit. Abi ni mga sakit, ako nagpaampo bitan ako nga bayot. Di nakakita. Mauna ang bayad sa mga taong dautan. Well, pasayloon man kita sa Ginoo. Pero ngano nabuta ka, imo man ang sayop. You cannot blame God. Pero luwas ka kung nituo ka kang Kristo nangalagad ka. Pero ni-harvest ka na sa imong gitanong. Right? Pero kini mga tao nga nabuta, nga wala yung nahimong sala, ay dali rin na makakita. Mabalik ng iyang pananaw, ayuho na sila. Mabita diya sa Bible. Kinsa may nakasala, Lord, kining nahimugso siya nga buta. Kinsa nakasala ang iyang inahan ba? O kining buta? O sa inyo ni Jesus, aron mapadayag ang himaya sa Diyos. So, sayon ampuan kining buta nga wala mag-commit og sala. Kining mga tao nga nag-commit sala, patilawon gi sila lami. Sa magod nga atong anak makasala, makatilaw bunal, hampak, sakit pang bunal, dili. Ako sa una nga bunalan ko sa magulang, tanaw na suko ko la, duha ka kasunis nga maong, nga magjakit dahin ko para pag bunal di kay sakit. No? Dili sakit. Grabe kay tumubunal ako magulang. Murag mo patay, bitin. Pero salamat ko sa Ginoo nga gipili ko niya aron mahimong ulo dili ikog. No? Dili sa Bible mo ubi lang ta, mo tuo lang ta. Okay pa dayon tay igsoon. Nagpailob ang Dios. Kamo nga nag-commit wala biyain na. Ngay pasaylo. Well, God will forgive us. Do pasayloon gito sa Ginoo. Muna mo dut-dut gito sa pagpangalagad sa Ginoo. Nabita ko'y membro. Nagtawan siya iyang gitaban niyang babae nga dalaga, biya niyang asawa, nagtipo iyang gidala. So dito man padulong sa ako Kristohano na siya. So dito nagpalayon og simba dito. Di usay ko sa iyang asawa nangihi siya og dugo. Aya na ko nahibaw-an, wa pa ko kabalo. Nga Kristohano na ito sila, iyang asawa, na-commit og nangihi og dugo, nagpaampo sa ako. Di kat limbag-limbag isang tungod sa kasakit. Paghuman ako ampo kami natulog. Ang iyang bana gani patay na siya karon kay mo lagi ang Bible di magin musipyat. Sultian ta mo ang pulong sa Dios dili musipyat. Mahitabo gyud unsa gisulti sa Biblia because the Bible is the word of God living. Kung atong tuhuan, it will come to pass. Kung di mo tuhuan, it will come to pass. Tanawa diri, matud pa diri sa Romans 2:4. Ingon dia sa Romans chapter 2 verse 4, o gitamay mo ba ang kadagaya sa iyang pagkamapungawron o pagkamainantuson o pagkamapailobon? Wala ka ba masayod nga ang pagkamapuanguron sa Dios alang man sa pag-andak kanimo sa paghinulsol? Biyaan na to. Kung hinungdan nga ang tao sa iyo matay tungod sa sala, biyaan na itong sala. Muna gingon diri sa 1 Timothy 2:4 nga nagtinguha nga ang tanang mga tao mga luwas. Mga luwas unta og mga kabot sa kahibulo sa kamaturan. So ang gusto sa Dios nga ang tanan makabaton og kaluwasan. Muna nagpailon siya nga wala pa mabalik si Kristo. Nagulat siya perfect timing nga ang mga tao mo biya na. Mabatag alaw sa Dios kining COVID-19 para ang mga tao mo doon sa Dios. Kaya kung walay COVID, walay Dios, dili mo doon Dios. Di tanawa, daghan na nga tiklo. Pating lipayan ako, ana. Kaya ang Dios mo ginagbuot, ala di ka malipay.
So, kung saan paningkamot sa mga doktor, dili sila kaayo, ang makaayo lang na ang paghinulsol, pangayo pasaylo, duol kang Kristo, kay pasayloon ka niya. No? Hindi niya gusto nga ang tao malaglag. Muna gingon diya sa Revelation, ako lang may Biblia, Revelation chapter 2 verse 21. Gihatagan ko siyag panahon sa paghinulsol. I will give him time to repent. Apan nagdumili siya sa paghinulsol sa iyang pagkighilawas. He refused to repent sa iyang pag-commit og adultery. Ingon dayon, tanawa, ibundak ko siya diha sa higdaanan. Mo na ang cause of adultery. Munang diha na kasigdaanan maglaygay tungod sa sala nga imong gihimo, pero luwas ka. Munang giingon sa Bible nga itugyan ka ng tawhana sa ang iyang lawas sa yawa, aron ang iyang lawas sa yawa, ang iyang lawas laglagon sa yawa mo ng mga sakit, mo ng mga agoy Lord, pasalo ako Lord, agoy paday langit. Pero kini mga tao nga dili born again, muingon man labi nagsakit, giatay ning sakita, uy. Panuway ning sakita, uy. Oh, di ba panuway ang iyang malitok nga naman kay panuway may nagpuyo siyang lawas si Satanas ba. No? So ang mga Kristohanon nga gipang adobo sa yawa, sala na uy. Katubitang tao nga naghigda 38 ka tuig nga gusto siyang moambak atong tubig nga kutaon, di man siya kahimo kay wala, gahigda lang siya, naghigda na siya sa dalan, may gani nakaagi si Jesus, oy, gusto ka mga ayo? O naayo na siya, nakita siya sa templo, o naayo ka na, matupanis, ayaw na pagpakasala, aron dili na mo grabe ang sakit nga mahitabo nimo. Wala, biyaan na ito ng sala isuon, pila ka minutong kalipay, o niya, ang bayad. Ang Diyos mo pasaylo, pero mo-harvest ka sa imong gitanom. Dili man pwede nga magtanom ka, di ka mo-harvest. Kisa ko'y ganahan tao magtanom mo ay harveston. Nagtanom kag dautan, mo-harvest kag dautan. Wala. Di magin mo sipyat. Doon ako'y amigo. Sa ulitaw pa siya, banat-banat lagi siya pahimulos. Pagkahuman, naminyo siya, ang iya na pong asawa mo gipahimoslan. Kaya ang pulong sa Diyos, dili gid mo sipyat. Whether you like or not, heaven and earth will pass away, but the word of God never pass away. No? Muna, tanawa, ibundak ko siya diha sa higdaanan. Masakiton. Huwag sila nga makihilawas kaniya akong idanog ngadto sa dakong kasakit. No, makigilawas ka. Gawas ko ilang hinulsulan ang ilang mga binuhatan. Hinulsul. Verse 23, og ang iyang mga anak akong laglagon, iyang pamatyon. Og ang iyang mga anak akong laglagon pinaagi kamatay. Si David nakakomit og adultery. Ngunang gipatay ni sa Dios ang iyang anak. Wala, angkus. Pero kung naghimo tag mataro nga pamaagi, super hayahay. Super. Naiuban, di man mo harvest, kasi di mo harvest, bakak na ng Bible. Nangamit tag paselo sa Ginoo, pasiloon ka sa Ginoo. Ang imong gitanong, niturok na God. Do you think nga dili ka mo harvest? That is the principle of the Bible. Samtang dunay langit o ang yuta, magpabilin yun yung unsa itanong sa tao yung anihon. Never change. Mabiya na. Pag hinulsul. Muna sa kanta pa, hinulsuli ang tanang dautan. Kaya pasiluon man yung kasi Ginoo. No? Muna, og ang mga anak akong laglagon pinaagig kamatay. Og unya ang tanang iglesia makailanga ako mao ang magasusi sa hunahuna og kasing-kasing og ako magabalos ra
sa matag usa kaninyo sumala sa maangayan sa inyong mga pinuhatan. So iyatang balusan kung nagtanong kag pangabit, silutan ka. Mabito kasagaran yun nga makita nimo sa tibuok Pilipinas, daghang mga babaeng nabalo. Gamay ra ang lalaking nabalo. Kaya naman po babaeng nga mga bit. Kaya lang bala to sa abroad. Abini mo ng mga babae, di po nakapugong. No? Muna nga yung Bible, walay tinaguan nga dili mayagyag. Kaya kung nagkinabuhi tang matarong ag-as tag edad, tanawa sa kong ayaan, miabot siya 95 years old. Tanawa. Sabi ni mga nang sa'yo tumatay, king pagkabakakon. No? Commit to adultery. Ang bayad anak, stroke, high blood, ma-high blood din ka, awa na. Sabi ni mo kung wa ka naghimog sa lahat, di mo ka ma-stroke. Ang ko sa stroke ka ng commit og adultery. Anong realidad? Pangutan na. Ang Diyos justisya siya. Alang hatagan nga ng sakit ng mga kahimo. Justisya ang Diyos. Dili bugo ang Diyos. Ang tao may bugo. Kung dili mo to siyang pulong. No? Kaya kung maalamon ang tao, millionaire, billionaire, trillionaire, hayahay. Christ is our wisdom. Wisdom is the ability to use knowledge. Muna, importante. Muna, ang ko sa sakit, mabitaw nga, naisala ikamatay, ayun, nag-ampui, ingno lang ni mga brad, congratulations. Your time of your departure is at hand. Oh, ano? Di ba? Okay, na may salang ikamatay. Mabitaw nga, dili na ka mag-ampo, mato pa siya sa 1 John, chapter 5, salang ikamatay, dili lampuan. Kaya na to, no? Kaya yung ang Bible, be holy because I am holy. Ay pagtulunan nga once nga you are saved ka, yawa na nga teaching. That is from Satan. Kung sa mga sa Biblia, ang grasya nagatudlo ka na to sa pagbiya, sa pagpakasala. Oh, klaro na na. Klaro ha, basaw na to. Ano yung mga uban, ato mga igsoon nga mga baptist, biya mo ano oy. Ma-impierno yun mo 100%. No? Ibusdak ka sa banig. No? Kadaghan na. Unang likayan nato ikson kayo sa mo. Kana rawan teaching sa yawa. Anak, abi ni mo, sa diyan naka-adapt na ko lang nga teaching nga. Kanang once nga you are saved, kay eskwela ko ana. Naka-eskwela ko ana igsoon. Guyaw kayo sila mo tudlog grasya. Grace. Dili atong buhat. Moto nga pag-adapt na ko anang teaching kay nag-eskwela mo ko anang igsoon pagtan-aw na sa kong asawa mo ra nag-unggoy. Di na ko ganahan sa kong asawa katunong unggoy na ko nga sininga nagwapa. Kuyaw gini demonyo mo na makatudlo po di ko. Kining yawa mo ningon ang Bible nga ang Dios ning kalibutan na mo'y nagabuta sa itong mga mata aron di nakakita sa kamaturan. That is the work of our enemy, the devil. Walay lain pinakadabes. Mutuot sa gisulti ni Ginoong Hesus. Ang iyang pulong, mutong nangutanan ako, sala. Kung unbeliever ka, waka kabalo sa kamaturan, yan, idol ka kang Kristo, ang imong bana minyo, ikaw minyo, okay, God will forgive you. Kaya makakabalo sa kamaturan. Yan, nakabalo na ka, yung imong ibuhat, agoy, aray. Salamat yung ko sa Ginoo. Salamat yung ko nga gipili ko niya. Munang hayahay kay akong kinabuhi, uban sa akong asawag mga anak, uban sa akong mga igsoon sa Word of God Spiritual Life. Kaya maingon man Bible, igo na ang tinunan, may sama siyang magtutudlo. Kung ang magtutudlo, millionaire ang mga membro, millionaire. Kung ang magtutudlo, billionaire ang mga membro, billionaire. Nabali man, ang pastor pobre, ang membro dato. Kaya nga ang pastor wa kasabot. Pusoy magyabot ako na ay kadaghan ang mga kastor ng dato ng mga pusoy man. Okay, mag-aambol na ta. Yes! Mga imo ko sa ilo, Lord, pasaylo ako, Lord. Ang Diyos po pasaylo, mangyod. Bisan unsa ka dako, kaitom sa imong sala. Pasayloon kita niya.
Mao man ang purpose nga miani siya dili sa paghukom kun dili sa pagluwas ngadto mga makasala. Kato mga makasala iyang pasayloon. Pasayloon man gyud niya. Duo lang ta. No, Lord, forgive me, Lord. Give me a chance. I will serve you with all my heart. Right? Okay, mag-aampo ta, Father God. Salamat sa mga pulong ay mag-ipadaya ka ng muntagan, Lord. Salamat sa mong pagbalay sa tanang listener from the north, south, west, east. Thank you sa mong dugo nagatabon ka na, sa mulundan ang nagakoral ka na, nga bisan asa sila karon magtrabaho, magnegosyo, mo biyahe, safety lang kinabuhi. Tungod kay the best you ka, Lord, nga magbalantay. Wa mo gimakulang na mo bisang gamay. O Lord, salamat kay Father God sa akong mga igsoon sa Word of God Hospital Life, nga ako balhimong millionaire, billionaire, trillionaire, tungod sa ilang pagkamatinud-anon sa imong pulong. Salamat kay Father God that the will of the wicked is upon the righteous. Salamat, Lord, nga among angkunon ang bahandi sa Pilipinas nga gitigom ni Satanas siyang mga sakop. O dili sila makababag in the name of Jesus. O salamat, Father God, nga sa dili baka mo balik, Lord Jesus, billion souls nga among ma-train, ma-equip sa imong pulong. Salamat, Father, nga mga kalag from the north, south, west, ay magabaha diha sa Word of God, Spirit and Life, Pastor Alfred Casanam, and I will teach them how to enjoy long life, how to enjoy good health, how to enjoy victorious life. Salamat kay Father God. Salamat, all the glory belong to you, Father. In Jesus' name we pray. Amen, and God bless you.